One, two, three, go. I declare divine acceleration over my life. What would take years to accomplish will manifest speedily by the hand of God. Delayed blessings will come to fruition, and I will recover all that has been lost. No force can hinder my progress. I will achieve extraordinary results this year. I declare that God will do for me what seems impossible, and my testimony will inspire others. Every season of barrenness and sorrow is replaced with fruitfulness and celebration. I declare that 2025 is my year of unstoppable, rapid growth. These are all my declarations in the mighty name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. You may now be seated. Ayan, so kumustahin mo nga muna yung iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, kumusta ka na? Wow, so we are heading towards the end of March. Ayan, nasa gitna na tayo. And sino dito yung nag-grow na sa intercession? Sino dito yung nag-grow na sa intercession? Yan. So we have been talking about intercessions. This is what God has given us ngayong month ng March. So praise the Lord. Ayan. At syempre, for the entire year of 2025, our theme is Unstoppable Rapid Growth. Praise the Lord. And alam ko na tayo ay unti-unti nang nararanasan yan. Can I hear an amen? Yan. So, unstoppable, rapid growth, di ba? Praise God. So, ibig sabihin yung pag-grow natin, paglago natin in every areas of our lives, praise God, it is happening. Amen. Amen! Praise God! And nagsisimula pa lang si Lord. Nasa first quarter pa lang tayo. Sabi mo sa katabi mo, nasa first quarter pa lang tayo. Yan, praise the Lord. At alam ko that as we are listening to the Word of God, alam ko na as we are continuously growing in the Lord, nako, grabe, rapid growth. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Amen. Kaya naman this month of March, grow in intercession, patuloy natin pag-uusapan. Gaano nga ba ito kaimportante sa ating mga buhay, di ba? Sa atin, di ba? Why grow in intercession, di ba? So we will continue to dig in the Word of God and listen and receive what God has for us today. Amen? So I entitled this message, Keep on Growing in Intercession. Amen? So yung mga sa katabi mo, keep on going. O sa kabila, sabi mo, keep on going. Keep on growing. Yan. We believe that there is power in prayer. Amen? Di ba? Sabi ng Bible yun the prayer of a righteous one is powerful. Say it with me, powerful. Once again, powerful. Yes, it's powerful and effective. And when you know that something is powerful and effective, abay kailangan nating gawin. Amen? Parang for example, kapag ikaw ay naglalaba, ayan. So alam mo namang powerful and effective kapag naglalagay ka ng mga, anong tawag doon, yung mga sonrox, yung mga ganyan, pag may mga mancha, di ba? Ilalagay mo yun. Ako nga natutuwa ako kasi
Lately ko lang nalaman na may sunrocks na pala for colored clothes. May ganun pala, yung kulay pink, di ba? Oo, kasi dati natatakot ako maglagay kasi pumuputi yung mga mga damit. So sabi ko, ay okay to meron na palang colored. So when we know that something is working, when we know that something is effective, we keep on doing it. Di ba? Ganun tayo, di ba? Sa lahat naman, kung ano yung tingin mo na effective, ginagawa natin yon. Kasi may result. Can I hear an amen? When you are doing something and you can see the result, the positive result of it, or you are getting what you want result to get, anong gagawin natin? Palag natin gagawin. Di ba? Amen ba? Amen, di ba? For example, alam ko, nakakapayat pala ang pagja-jogging. Kunyari, ganyan, di ba? So, you can keep on doing it, di ba? Kapag alam mo, sabi mo, maganda pala sa kalusugan ko ito, gagawin at gagawin mo siya palagi. Kasi nakikita mo may result, okay? So, that is the power of intercession. There is power in intercession. Hallelujah. Amen? Kaya nga ang tanong ko, are we doing it? Are we doing it? Amen. Diba? Ang sabi ng 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 2 muna tayo. Ang sabi dito, I urge then, first of all, that petitions, prayers, that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, and for kings, and all those in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Praise God. Next verse. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men. Listen, church. Our God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator. Napakalinaw. Ulitin ko ulit. Verse 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ, who gave himself as a ransom for all to be testified in due time. Praise God. Napakalinaw ng word of God, Praise the Lord. Next verse. Verse 7. In which I was appointed as a preacher and an apostle. I am speaking the truth in Christ and not lying. A teacher of the Gentile in faith and truth, and I desire therefore that man pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. So praise God for the reading of His Word. So makikita natin dito sa ating binasa, sinimulan niya, di ba? First and foremost, I urge you. Ano ibig sabihin ng urge? Inuudyukan ko kayo. Yan, di ba? Pray in all petitions, intercessions, prayers. Wow, praise the Lord. Ang ibig sabihin nito, ganito siya ka-importante. Remember our Lord Jesus Christ. Nung siya ay nabubuhay pa dito sa mundo, anong ginagawa palagi ni Jesus? Nagpe-pray siya. Actually, the Bible describes that even before the sun rises, saan daw nakikita si Jesus Christ? Abay, nasa bundok, nananalangin. Wala namang nabanggit kung anong oras yon. Pero bago bumukang liwayway, ibig sabihin bago suminag yung araw, nananalangin si Jesus. Diba?
And our Lord Jesus Christ is consistently, God consistently prayed. Ha? Araw-araw nananalangin ang ating Diyos. He is God. Amen? But He knows the power of prayer. Kaya naman every time na magmi-ministry na si Jesus, dahil talagang babad sa prayer, dahil talagang na-prepare lahat ng spiritual atmosphere, signs, wonders, miracles, it is happening instantly. Di ba? Walang imposible sa Diyos. At anong sabi dito? I urge you first of all, palaging mananalangin, palaging mananalangin, palaging mananalangin. Amen. Praise the Lord. So ngayon pwede niyo sabihin sa akin, okay, Pastora, Rev, okay. So sino-sino yung ating mga ipapanalangin? Yan. Sino dito yung may prayer list na? Because we want to grow in intercession. Because we know the importance of intercession. Amen. So dapat, sabi ko nga nung last Sunday, praying is a serious business. Praying is a powerful business. It changes people's lives and it changes the nation. Amen? So kung ganito ka-powerful, effective ang praying, ang intercession, then I need to do this seriously. Amen? Sabihin nga natin, seriously. Hindi talaga ito hindi talaga yung kung kailan mo lang feel, kung kailan mo lang gusto, at kung ano ang gusto mo lang ipanalangin. Okay? So according to 1 Timothy, ang sabi dito, we need to pray for the following. Okay? So una, ang sabi diyan sa verse 2, for kings and all who are in authority, that they may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. So pag tayo mga kapatid ay gagawa ng ating mga prayer list, isasama natin ang kings. Sa panahon natin, yan yung ating mga ang ating president and all who are in authority. Okay? So mga kapatid, kahit na ano pa man sa atin ngayon, alam natin kung ano yung nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Mahal natin ang Pilipinas. Amen? Mahal natin ang Pilipinas. At walang mailuluklok diyan na hindi pinahintulutan ng Diyos. Amen? So ano ang part natin? We need to pray for Him. Amen? Kahit na mali siya, hindi tama yung ginawa niya, pray. Kasi wala kang magagawa doon. Ang kaya nating gawin is to pray, to intercede. Sabi nga ni Bishop, gusto ko mag-post. Kaya lang, sabi niya gano'n, ang gagawin ko na lang, mananalangin ako. Kasi alam ko, pag nanalangin ako, may mangyayari. Amen? Mahal natin ang bansang Pilipinas. Amen? We love our country. Then we need to pray for those in authority. Amen? Hindi nga natin silang malapitan eh. Kaya ba natin silang lapitan? Hindi naman, di ba? Ang dami kayang mga gwardiya niyan. Kahit gusto mo siyang sabihan o anong gawin mo, kahit nga mag-PM ka, mag-message ka, hindi mo nga alam kung silang nakakabasa nun, kung siya nakakabasa nun, o yung mga secretary and kung sino pa man eh, di ba? But you know what? Your prayer for our president, for his cabinet, may mangyayari, may magagawa. Amen? So instead na magsisigaw tayo, instead na kung ano man ang retaliation na gawin natin because we are somehow against the decisions or ang pamamalakad ng ating presidente, abay pray, Lord, bigyan niyo po ng godly wisdom ang aming presidente. Lord, surround him with godly people. Diba? Ay kung talagang seryoso ka kapatid, ipagpapasting mo pa ang salvation ng ating presidente. Diba? Talagang mananalangin ka sa bawat panalangin mo, kasama mo ang ating mga namumuno sa ating bansa. Amen? So as Christians, as representative of Christ here on earth, sabi nga kung nasaan ka, that's your territory.
So alam nyo ba, Pilipino, mga Pilipino tayo, Filipino brethren, we are here. God has, tayo itinanim ng Diyos. Tayo ay nandito ngayon sa bansang Pilipinas for a purpose. We need to guard the spirituality, the spiritual atmosphere of the nation of the Philippines. And how will we do that? We really need to intercede. Intercede. Ang dami natin maipagpipray sa ating mga government officials. Ang dami talagang mga hindi tama tayo nakikita. Pero, ang ipanalangin natin, righteousness, diba? Holiness, Lord, genuine salvation sa aming presidente, sa lahat ng namumuno sa aming government officials, from the top to the bottom, pati sa barangay. Kami ni Bishop lagi yan pinapanalangin araw-araw, kasama yung mga hanggang sa mga barangay officials. Papanalangin natin sila kasi yun ang sabi ng Bible, that we may lead a quiet, peaceable life. Amen? Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, may magagawa ka. May magagawa tayo. Kesa makirally tayo, ano pa man, manalangin tayo. Lumuhod tayo. Alam mo, pag lumuhod tayo sa Panginoon, manalangin ka, di ba? Taos puso ka manalangin, may nangyayari. Amen? Amen. Praise the Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. So there is power in intercession, and we need to pray for those who are in authority. Number 2, okay? Sino yung mga dapat nating ipanalangin? Sa Ephesians chapter 6, verse 18 to 19, anong sabi dyan? Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with perseverance and supplication for all saints. And for me, according to Apostle Paul, that utterance may be given to me that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Okay? So sino do yung ating ipapanalangin? Yung ating mga spiritual leader, ang ating pastors, ang ating bishop. Ang sabi niya, pati si Paul, nanghingi siya ng panalangin. Ako, di ba sabi niya, so that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Okay? Kasama, mga kapatid, ipanalangin niyo po kami. Amen? That every time the message of God, that every time the word of God is being preached, the right word, the right message, the right verses, the empowerment of the sovereign Holy Spirit be upon us. Amen po ba? At daos puso po kami ni Bishop na nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong mga panalangin sa amin. Thank you, Lord. Amen. Salamat sa inyong mga buhay. Is it easy to lead a church? It's easy to, alam niyo mag-preach, madali lang naman pumunta dito di ba? Madali lang naman na mag-aral ka at mag-preach ka But it's not it, There must be anointing that goes with it. Planning pa lang. What's the next step of the church? Anong gagawin natin next month? Anong gagawin natin sa next quarter? Anong gagawin natin sa darating ang anniversary? Anong gagawin natin dito? Pag makikita mo may problema, anong solusyon dito? Anong direksyon dito? At hindi lang naman dito sa main, sa atin. We praise the Lord kasi ngayon, si Bishop ay may ino-oversee na 9 services. Ibig sabihin, there is 9 kasama ang main na Christ the Rock. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, let us clap our hands to the Lord. At bawat branches ng Christ the Rock, meron niyang nararanasang pagsubok. Amen ba? May nararanasan niyang katagumpayan at meron din niyang nararanasang problema. Amen? We really need prayers. Amen? And ilan ang ating goal? 100 daughter churches plus
plus. Hallelujah. Amen? Kasi nung na-expose kami sa body of Christ, ang liit lang pala talaga ng 100 daughter churches. Ang daming tao sa mundo, di ba? Ang daming lugar, Pilipinas pa lang, di ba? So we really need to expand our horizon. And you know what? We need your prayer. Can we count on you? Can you pray for us? And alam naman natin na every time you, not only us, but you as well, as we are doing the work of God, there is an attack of the enemy. Amen? That's why we really need to cover each other. Amen? Lagi niya ipagpe-pray. Si Bishop, di ba? Wednesday, Thursday, Friday, ngayon lang siya nakatayo. Actually, ngayon nga lang siya nakalabas ng kwarto eh. Kaya nga kanina tinatanong ko siya, pupunta ka ba? Kasi siyempre, yung recuperation ng kanyang body. But we really praise the Lord dahil alam natin na sinusustain ni Lord si Bishop. Amen? And pinagpahinga ni Lord si Bishop. So praise God for the gift of rest. Praise God. And ngayon nakikita ko, palakas na ng palakas si Bishop. At nakapag-pray pa, di ba? Medyo hiningal lang pagbaba, pero kayang-kaya sa biyaya ng Diyos. Amen? So praise the Lord. So pray for us always, ha? Godly wisdom every step of the way. Praise God. Thank you, Lord. And then tingnan naman natin. Okay, so una, pagpe-pray natin yung ating mga government officials. Kailangan yun, mga kapatid, ha? Kasi ayaw mo man o hindi, apektado ka sa bawat desisyon ng ating mga namumuno sa atin. Presyo na lang ng bigas, apektado tayong lahat, di ba? Langis, o kung ano pa man, di ba? Pamasahe, ay ang daming desisyon nun, di ba? So, kailangan natin silang ipanalangin. Amen? And kami, ni Bishop, ni Pastor, ni Bishop, si Rev, pray for us, okay? Pangatlo, sino pa yung mga ipagpe-pray natin? Isulat ninyo mga kapatid para yung sa prayer list nyo, may sama ninyo. Okay, basahin natin. Matthew 9:38. Ano sabi dyan? Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Ipagpe-pray din natin, isasama din natin sa prayer yung mga tinatawag ni Lord for the harvest field. Sino ba dito yung nagkakaroon ng heart for the mission, heart for the pastoral ministry? Let's pray for them, di ba? We will be raising up pastors, Pag nag-raise up tayo ng pastors, pagpe-pray mo yan, di ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, ipagpe-pray kita. Pagpe-pray natin yung mga may calling, di ba? Praise the Lord, ang ating church ay nag-open ng Bible Institute. Lahat ng mga naka-enroll sa Bible Institute, isama ninyo sa prayer, mga kapatid. Isama ninyo sila sa prayer kasi it's one step of obedience towards their calling. Amen? So yung pag-enroll pa lang doon, yung pagpunta pa lang, pag-aaral pa lang, isama natin sila sa panalangin. Amen? Because the Bible is true. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Amen? So, kailangan natin ng maraming mga pastors, di ba? Kailangan natin ng maraming laborers in the kingdom of God. Kailangan natin ng maraming covenant leaders, praise the Lord. Kailangan natin ng madaming ministers, hallelujah. Let us pray for the laborers in the kingdom of God. Amen? Sama ninyo yan sa prayer, mga kapatid. And then number 4, okay? Ang sabi ng 1 Timothy chapter 2, verses 3 to 5. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires, listen who desires, si God, ano ang desire ni God? Who desires all men, ulitin natin, all men. Grabe, yan ang puso ng Diyos. All men to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Praise the Lord. Anong ibig sabihin yan? Pray for the lost. Papanalangin natin yung mga wala pang personal relationship with God. Remember, it's not about religion. It's not about religion. It's about
our personal relationship with God. So ipanalangin natin yung mga tao. Siyempre, isasama mo unang-una yung mga mahal mo sa buhay na wala pang tunay na pagkakilala at wala pang personal relationship with God. Wala pang gift of eternal life. Kasi yun ang heart ni Lord, that all men will be saved. Lord, thank you, Lord. Amen? Kaya nga sabi ko nung Sunday, di ba? 100% sure, kalooban ng Diyos na makakilala ang mahal natin sa buhay. Amen? Praise the Lord. Sabihin natin, praise the Lord. By the way, ngayong darating na March 30 will be our second wave of our unstoppable harvest. So ngayon pa lang, ipag-pray na natin yung mga mahal natin sa buhay na nais nating makakilala kay Lord para pag in-invite na natin sila, ayan, ay open na ang kanilang heart, open na at they are ready to receive the message of salvation. Amen? And meron tayong special invitation sa kanila, meron tayong special gift sa kanila, at balita ko may paraffle pa tayo sa darating na March 30. Praise the Lord. Amen. Are you excited? Diba? Ako excited ako makita yung mga mahal nyo sa buhay. Excited kami na may pag-pray sila. Amen? Excited kami makita silang pumapasok dito at talagang tunay na tatanggap sa ating Panginoong Jesus bilang kanilang Diyos at nag-iisang tagapagligtas. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! And I say amen to your prayers. Mga kapatid, walang matigas na puso na hindi kayang palambutin ng ating Diyos. Hallelujah. Kailangan lang nating manalangin ng manalangin para sa kanila. Are you with me, church? Pray for them, pray for them, pray for them, pray for them, pray for them. Ako pinaglaban ko talaga yan. Alam niyo, hanggang sa kahuli-huli ang hininga ng tatay ko. Naalala ko yung tatay ko. Kahuli-huli ang hininga ng tatay ko. Sabi ko, Tay, nakipag-deal ako kay Lord. Sabi ko ganun, makakakilala ka. Kikilalanin mo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Hanggang saan nyo kayang ipaglaban ang mahal nyo sa buhay? Hanggang kailan? Hanggang saan? Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang kaligtasan ng pamilya mo? Di ba kung pwede lang, ikaw na lang di ba? Mamatay para sa kanila, magdesisyon para sa kanila. Gagawin mo, di ba? Pero hanggang saan mo sila kayang ipaglaban? Kapatid, manalangin ka. Ipanalangin mo sila. Kahit sabi mo, parang imposible sila makakilala, ang titigas ng puso iba utak Kayang baguhin ni Lord. Are you with me? Remember Apostle Paul, he was the #1 persecutor of the church. Pero dahil kalooban ni Lord na makakilala siya, kung kailangan bulagin siya, bubulagin siya. Amen? I'm not saying bubulagin yung mga mahal sa buhay, pero kung ano man ang ways ni Lord, God will do it the way He want it to be. Amen? Basta tayo, anong role natin? Pray, 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 pray. Amen? Sino pa ang gusto ni Lord? Ipanalangin natin. Okay? Ito. Matthew chapter 5 verse 44. Ito Everybody listen. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. And pray for those who spitefully use you and persecute you. Pwede mo sabihin, Reb, kaya kong pag-pray yung presidente. Reb, ako na bahala sa mga pastor, Reb. Ako na bahala sa mga lost. Ako na bahala dyan, Lord, di ba? Ako na bahala dyan, Pero sa enemy, pwede bang iba na lang? No. It is a challenge. I know it's a challenge, di ba? Pero kinuman ni Lord. So kailangan nating gawin. Isasama daw natin sa panalangin. May Tagalog ka ba dyan? Itagalogin nga natin, Carol. ASND. Kaya nyo yan. Di ba? Hanapin nyo yung Tagalog. Di ba? Matindi, di ba? Hindi nga lang ipanalangin, no? Ang sabi dyan, no? Mahalin. Sabihin natin, mahalin. Mahalin daw yung mga umaaway sa atin. Pagpalain yung mga sumumpa. Grabe. Hallelujah. Do good to those who hate you. Matindi tong challenge na to. And pray for those who spitefully use you, and persecute you. Amen?
kalooban pala ng Diyos na tayo ay maging parte ng ikaaayos ng buhay ng mga kaaway natin. Kaaway talaga, di ba? Parang ayokong banggitin yung kaaway kasi tayo naman, ayaw naman natin ng di ba? Pero that's the reality, di ba? Ayan. So, ang Tagalog, may Tagalog ba tayo? Ayan. Praise the Lord. So, isasama ninyo. Sino ba yung galit sa akin? Isulat nyo. Ha? Padala nyo ng di ba? Do good to them. Amen? Pray for them. Alam nyo, kapag kasi na ipagpe-pray mo yung isang tao, lumalapit yung kalooban mo sa Diyos una sa lahat. At dahil sa panalangin mo, ipinagtatagpo kayo ng tao. Amen? So, praise the Lord. Okay? So, God is so good na yun ay mga items na isasama natin na kailangan natin ipag-pray. So, ano yung una ulit? Authorities, particularly our president, okay, those who are seated at the government, okay? Pangalawa, sino pa ipagpe-pray natin? Yan, mga pastors, ha, si Bishop Ton, ako, pag-pray nyo, ha? Pangatlo, pray for the lost, ha? Yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Pang-apat, pray for parang si Sister Connie lang sumisigaw ng pray for your enemies. Praise the Lord. God is good. Okay? Of course, sorry. Yung mga laborers, sorry, thank you for reminding, Bishop. Ayan, for the laborers, okay? So, praise the Lord, okay? So, through intercession, God has given us the power to change the world. Praise God. Amen? Ulitin ko ulit, ha? Through intercession, God has given us the power to change the world. Praise God. Thank you, Lord. Amen? May magagawa ka. Sabi sa katabi mo, may magagawa ka. Okay, so mga kapatid, pag-aralan natin, what are the essential principles to intercessions? Ano ba yung mga principles na kailangan nating matutunan as we are interceding, as we are praying for people, okay? Number one, my prayer, church, listen ha, my prayer must come from a heart of love and compassion for the people I'm praying for. Okay? So dapat pag mananalangin tayo, ito ay out of love, out of compassion, di ba? Alam nyo, si Jesus Christ, ganun out of love, out of compassion. Pag nagpe-pray tayo, dahil mahal mo siya, praise the Lord, amen? Kunyari yung enemy mo, teka, hindi ko pa siya mahal, pero sige, Lord, dahil sa'yo, amen? Sabi mo na lang yan, Lord, because of you. Sige, Lord, di ba? Out of love, out of compassion. Kasi alam mo, na yung mga pinapanalangin natin, they need God. Amen? Alam natin, kailangan nila ang Diyos. At gusto natin kung anuman, church, listen, kung anuman ang nararanasan natin ngayon, maranasan din nila. Amen? Meron tayong assurance of salvation. Praise the Lord. We have a God, a living God that we can always call upon. Nais natin, maranasan din nila yun. So we need to pray for them out of our heart with love and compassion for these people. So it must start from me. Dapat sa atin nagsisimula yon, ha? Gaano ba natin sila kamahal na ayaw natin silang mapahamak? Gaano ba natin sila kamahal, ka-compassionate tayo sa kanila? They need to know God. Ha? Kailangan, alam mo yon, naranasan nyo na ba yung may alam ka na hindi alam ng iba? Ha? Yung may alam ka, ito mangyayari to, grabe, mangyayari to, di ba? Pero hindi pa alam nito. Mapapahamak, 'di ba? Kailangan malaman niya, 'di ba? It must be out of love and compassion to that people. Amen? Naalala niyo ba nung nagkaroon ng COVID days 2021? 2020 ba? 2020, COVID-20. 2020, 2021, di ba? 2 years. Di ba lahat ng alam mo, sinasabi mo,
naku, maglaga ka ng luya, magsuob ka, di ba? Ang dami niyan, di ba? Ano pa yung mga pinaggagawa natin noon, di ba? Ang dami. Kapag kami nalaman ka may lagnat, ganito gawin mo, di ba? Nanginginig ka pa. Ganito gawin mo, di ba? Ito inumin mo, di ba? Ito gawin mo. Bakit? Kasi alam ko kailangan mo to. Church, we need to have that compassion. We need to have that love for others that we are praying for. They need God. Hallelujah. Amen? Pwede mo sabihin, ako secured na ako. Ligtas na ako. I can die anytime and meet my Maker. Amen? Pero paano kayo? Amen? Kasi there's no turning back. Once the people are judged, there's no turning back. Amen? Kaya hanggat may pag-asa, come on, pray for them. Intercede for them. Pray for them out of love and compassion. Praise the Lord. Ang sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 7 and 8, but at the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayer. Binabalaan na tayo, ha? All things will come to end. And above all things, have fervent love for one another. For love covers a multitude of sins. Sabi mo sa katabi mo, I love you, brother. I love you, sister. Mahal. Ha? Mahalin natin ang ating kapwa. Hallelujah. Amen. Love them. Di ba? Ako nga kapag kami nakikita, ako kunyari, di ba, pag tayo ay lumalabas, meron tayong mga nakikita na mga pulubi, yung mga baliw, may mga ganyan sa paligid, di ba? Pag tinitingnan ko sila, grabe, sabi ko, Lord, di ba yung parang puso ko naaantig kasi mahal yan ng Diyos, di ba? Mahal ko rin sila. Pag nakakita naman ako ng, ay, grabe, umaasenso sa buhay, ang yaman, ang ganda ng sasakyan, di ba? Pero walang pagkakilala kay Lord. Ano yung nararamdaman natin, di ba? Lalo na pagkakilala natin yan, mahal natin sa buhay, naku, kailangan mo ng Diyos. Ha? Because at the end of the day, we all need God. Hallelujah. Amen? Second, my prayer is the link between their need and God's inexhaustible resources. Dapat mga kapatid, alam natin yan, that your prayer is the link. Pag may nagpa-pray sa atin, kapatid, pwede bang pasama sa prayer? Dapat alam mo, ikaw nananalangin ka, teka, link ako. Alam nyo ba yung link? Dugtungan, ha? Dugtungan. Yun ang nagagawa ng intercession. Nagiging link siya sa need ng tao na pinagpe-pray mo and yung God's inexhaustible resources. Pag sabi inexhaustible, overflowing, hindi nagkukulang. Ito ang kailangan ng pinagpe-pray mo, andito ang kailangan niya. They need a link. At ikaw yun. Ako yun. Sabi mo sa katabi mo, tayo yun. Praise the Lord. Amen? Amen. Sabi ng 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in God, in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Ibig sabihin, we need to ask. Are you with me? Kasi lahat kayang ibigay ng Diyos, but we need to ask. We need to intercede. We need to pray. Pero may confidence tayo. Kasi kilala natin ang Diyos na pinananalanginan natin. With God, all things are possible. Amen? Nothing is too hard for the Lord. Can I hear an amen? Praise the Lord. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. And third, we need to identify their need and feel what they feel. Mga kapatid, pag pala tayo ay nananalangin, dapat, ito kailangan niya. Kailangan maramdaman mo rin yung pangangailangan niya na yun. Ano yung kailangan niya? May sakit. Naku, diba? Ganun pala. Kailangan, kung ano yung at that point in time, yung situation niya, pag nagpe-pray ka, Lord, di ba? Lord, may sakit po si Bishop. Kung ano man po yung nararamdaman niya, Lord, masakit ang ulo, masakit ang katawan, Lord, be with him. Kasi yan ang sabi ng Romans chapter 12, verse 15, rejoice with those who rejoice and weep
with those who weep. Empathize. Be with them. Feel what they are feeling. Know what they are feeling and be with them in their situation. Alam niyo kung bakit very powerful pag nag-pray tayo in the name of my Lord and Savior Jesus Christ? Because our Lord Jesus Christ knows exactly our condition. Nagpe-pray ka ng Lord provisions, alam ni Jesus paano magutom. Nagpe-pray ka, Lord, kagalingan, alam ni Jesus kung paano magkasakit, hinataw nga siya eh. Grabe nga yung pain na naranasan ni Jesus Christ. He knows the pain of what you are going through. Napahiya ka, Lord. Nahiya ako, Lord. Shameful. Jesus Christ knows how is it to be in that situation kasi naranasan niyang mapahiya. Lord, tinraidor ako eh. Sabi, Lord, ganito eh. God knows it. Kasi naranasan ni Jesus Christ na tinraidor siya. Lahat. Ano yung nararanasan mo, naintindihan niya ni Jesus because He's been there. Our Lord Jesus Christ has been there. Amen? Amen. So there is this power, Kaya alam niyo, minsan tayo, inaalaw ni Lord na maranasan din natin. Diba? For example, nagutom ka. Ganun pala yung feeling ng nagutom, kumukulo yung tiyan. Diba? So kapag ka may sobra ka, pag alam mo may nagugutom, meron ka bang initiative na, kakain tayo. Diba? Ganon? Na? Tapos kapag ka, alam mong may nag-aaway, ganyan, na kapatiran, teka, alam ko yung pakiramdam kasi dati inaway din ako eh, diba? So pag nag-pray ka, nag-intercede ka, alam mo yung situation nila, di ba? You are with them in that situation. Pag may mga namatayan, di ba? Di ba kapag ka tayo, dalamhati tayo sa kanila, alam mo rin yung pain, di ba? Ako, nung namatay yung mother ni Pastora Jessie Ann, I was with her because I know the pain of losing a mother. I know the pain of losing a father because I've been there. Di ba? So as we pray, be with them. Empathize with them. Kung kailangan mo siyang yakapin, encourage, di ba? Do it so, Put yourself in the shoes of others. Hallelujah. Amen? And of course, number 4, I must desire their highest good. Dapat highest good. Magpe-pray ka, Lord, all the best para sa kapatid kong ito. Lord, all the best for Jasmine. Di ba? Okay, Mary Ann, pag naalala nyo, Lord, all the best for Mary Ann. Amen? Lord, all the best, for Sister Connie, for Joy, di ba? Para sa inyo, pag nagpe-pray, di ba? Lord, ito ang pinagpe-pray ko. Pero Lord, kung may mas maganda kang plano, di ba? Have it your way. Hallelujah. Amen? Tatrabaho ka, Lord, nagpe-pray yung kapatid ko, Lord, kailangan daw niya ng trabaho, nag-a-apply siya dito. Lord, I intercede for her, oh God. Dalangin ko, Lord, matanggap siya. Pero Lord, kung meron ka, Lord, mas magandang nakaabang, let it be. Amen? Ganun na palagi nagpe-pray tayo. Always for the highest good of our brethren. Amen? And of course, let God do it exactly the way He wants it. Kasi anong sabi ng Jeremiah 29:11? Kabisado natin itong lahat. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, the thoughts of peace and not of evil, to give you future and a hope. Hallelujah. Amen? Sa ibang translation, to prosper you and not to harm you, but plans to give you hope and a future. Yan ang nais ng Diyos. Amen? Kaya tayo, we must always intercede for the highest good of our brethren or kung sino man na pinapanalangin natin. Amen? Yung bang pag nagpe-pray ka, ay Lord, grabe Lord. Alam nyo, dito matatanggal yung ating mga inggit. Dito sa panalangin na ito, matatanggal kung ano man yung meron tayong personal agenda. Kasi pag nanalangin ka, Lord, di ba? Sa taong ito, Lord, best plan for you. Let Jeremiah 29:11 come upon her life in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Praise God. And, of course, I must be willing to be part, of the answer if God chooses to make it so.
Nananalangin ka, yung pala, isa ka sa katugunan ng panalangin niya. Aba, syempre, sabihin natin, Amen, di ba? Amen, di ba? Sino dito yung willing to be part of the solution of somebody else's problem? Sino? Amen. Alam nyo, hindi ka naman magiging part ng solution kung hindi ka bibigyan ni Lord ng ability. So, ibig sabihin, kung part ka ng solution, pinagpala ka, kapatid. Amen? And that we must be grateful to the Lord. Amen? Praise God. Ang sabi ng Titus, chapter 2, verse 7, in all these things, showing yourself to be a pattern of good works. Example tayo ng good works. In doctrine, showing integrity, reverence, and incorruptibility. Amen? So tayo, by God's grace, hallelujah, by the will of God, yung buhay natin, magiging pagpapala sa iba. Amen? Amen? Magiging blessing ka. Tayo lahat, I pray and I declare that we are all a walking blessing. Hallelujah. Amen? Sabi mo sa katabi mo, walking blessing ka, kapatid. Diba? Walking blessing tayo lahat. Amen? Yung makita ka pa lang, na-encourage na yung kapatid mo na yan. Amen? Paparating ka lang, ngiti mo pa lang, kapatid. Nakaka-encourage na. Praise the Lord. Amen? Lahat tayo, pagpapala sa bawat isa. Actually, napaka-importante mo nga. Diba? Kagabi nga sabi ko, MJ, ba't wala ka dito? Nakaka-miss, diba? Si dito namimiss mo, pag absent yung wala si Jane, di ba? Nakakamiss, di ba? Praise the Lord. Amen? Lahat tayo ay pagpapala para sa ibang tao. And of course, lastly, we must be willing to persevere. Persevere, ha? Tuloy ng persevere. Tuloy ng tuloy, never give up. Sabi sa katabi mo, never give up. Praise God. Amen? Ang sabi ng Romans chapter 5, verses 4 to 5, and perseverance, as we persevere, mga kapatid, nagpo-produce siya ng good character. And character, it brings hope. Amen? Praise the Lord. Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out into the hearts by the power of the Holy Spirit who was given us to us. Pero saan nagsimula? Sa perseverance. Pag hindi nag-persevere, pag hindi nagiging matyaga, hindi nagpatuloy ng pagpatuloy, hindi mararanasan ang good character, ang hope, which brings to answered prayers. Amen? So, kailangan laging patuloy na magpapatuloy. Kaya pala ang sabi ng 1 Thessalonians 5:17. Anong sabi ng 1 Thessalonians 5:17? Pray without ceasing. Sa ibang translation, pray continuously. Sa Tagalog, manalangin ng walang patid. Ay, matindi. Diba? Ibig sabihin, encourage talaga tayo. Tuloy na panalangin. Alam nyo mga kapatid, ano bang nagagawa talaga? Alam nyo kapag tayo ay nananalangin, ipinapakita natin sa Diyos, God, I need you. Pag tayo ay nananalangin, pinapakita natin sa Panginoon, Lord, kailangan ka namin, hindi namin to kaya kung wala ka. Amen? Minsan kala mo, kaya mo. Sigurado ka. 100% sure ka sa resulta ng mga pinaggagawa mo. 100% ka sa mga desisyon na ginagawa mo. We need God. Sabi ng Bible, there is a way that seems right into a man. But in the end, it leads to death. Anong verse yun, Bishop? Proverbs 14:12. Ilabas mo, kapatid. We need God. We need the Lord. Hallelujah. Amen. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan ng kapwa natin ng Diyos. Lalo na kung di pa sila nakakakilala sa Diyos. Come on, wake up.
Huwag kang papayag na yung mga magulang mo hindi pa nakakilala sa Diyos. Huwag kang papayag na yung asawa mo hindi nagko-commit sa Diyos, hindi nakakilala sa Diyos. Huwag kang papayag yung mga kamag-anak mo hindi nakakilala sa Diyos. Mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay, kahit nga kaaway mo, sabi kanina, panalangin mo sila. Hallelujah. Let the heart of God be our heart. Let the heartbeat of God be our heartbeat. Because the days are evil. Church, the days are evil. Hindi natin kasi kahawak ang buhay natin. Tanging Diyos lang nakakaalam lahat ang buhay natin. Kaya kung ano yung kaya natin ngayong gawin, gawin na natin. Yes, there are a lot of things that troubles us. Yes, there are a lot of plans that we need to accomplish. And it includes our time of prayer and intercession for others. Remember what God says, even if we gain the whole world, yet forfeit our souls, we gain nothing. Remember that? Ang ibig sabihin doon, makuha mo man ang mundong ito, ha? Kung wala tayong kaligtasan, lahat walang kabuluhan. Hallelujah. Amen, church? So we need God. Ha? Kailangan sa bawat desisyon, sa bawat aksyon, sa bawat araw ng buhay natin, Lord, I surrender all. Amen? Sino ito yung ganyan? Kaya mong gawin yan. Lord, I surrender all. Magaling ako dahil pinagaling mo ako. Malusog ako dahil pinalusog mo ako. Sabihin niyo, Lord, mayaman ako dahil pinayaman mo ako. It's all because of God. And we have nothing to be boast for. Wala tayong lahat maipagmamalaki sa Diyos. Dahil lahat ng meron ka, lahat ng narating mo ay galing at nagmula sa Diyos. Hallelujah. Amen? Ang sabi ng Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Alam ng Diyos, kailangan natin siya. Hallelujah. Amen. And last verse 7. Ang sabi dito, and the peace of God, I love it, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds through our Lord and Savior Jesus Christ. Ang ganda. After having been given to God all our petitions, all our requests, anong sabi ng Bible? And the peace of God. Hallelujah. Amen. Naintindihan natin, church? Pagtapos mong ibigay sa Diyos lahat ng kailangan mo, lahat ng prayer request mo, lahat ng petitions mo, lahat ng thanksgiving mo, verse 7 says, and the peace of God will who transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Purihin ang Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Magtapos nating ilahat sa Diyos lahat, ibibigay ng Diyos sa atin ang kapayapaan. Purihin ng Diyos. Amen? Bakit? Wala na sa kamay mo. Nasa Diyos na. Nasa kamay na ng Diyos ang katugunan sa ating mga panalangin. Amen? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kung ikaw ngayon, Lord, ito kailangan ko. Ito kailangan ng mga pamilya ko, Lord. Come on. Give it to the Lord. Hallelujah. Amen? Can you get a partner and pray for that partner? Panalangin mo, declare, ha? Lord, anuman po, Panginoon, intercede for that person. Sabi mo, Lord, anuman po ang kailangan, panalangin ng kapatid kong ito. Oh God, I say yes and amen. Come on, stand on your feet. Hallelujah. Let us pray for one another. Let us intercede for one another. Hallelujah. Hallelujah. Kung meron man niyang mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, come on, pray for his or her family in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Hallelujah.
on. Say amen to the prayer of your people. Praise the Lord. Thank you, Sovereign Holy Spirit. Ganun din mga kasama namin online, O God, I'm praying for them. I say amen, O God, to their heart's desires for the glory of your name. Align their hearts, their minds, O Lord, according to your will, to your purpose upon their lives. Hallelujah. Hallelujah. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Blessings overflow to your church, to your people. Hallelujah. To your nation, the nation of the Philippines. In the name of our Lord and Savior, our only God the Father, our Lord and Savior, Jesus Christ, our sovereign Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng may masakit at karamdaman, hallelujah, let the healing touch, the power of the blood of Jesus Christ be upon you all. Hallelujah. Healing flows, healing flows. Sa lahat ng mga nangangailangan ng financial provisions, oh, hallelujah, let there be an open heaven before them, above us, oh God, so that all our needs will be met, oh God, to be used for your glory and honor. Hallelujah. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.